Okay, Cryptuhas. So, ngayon is time for roasting. Nag-buy ako. Tapos, dapat hindi na ito malagpasan itong week na to. Itong candle na to. Dito ako, stop loss ko. 43,555. So, yun lang. Dito na pala yun. Natalo ako. Tingnan nyo ha. Papakita ko sa inyo. Mayroon ta akong talo ngayon. Ang talo ko is 5 sunod-sunod. 1, 2, 3, 4, 5. So ngayon, i-compute natin yung talo ko. 0.77, 0.43, 43, 0.74, 0.31. So 2.68 lahat. Dollars. So yun lang. Okay, Cryptuhan, nung trade ko kanina is natalo ako. Ito yun. Talo ako dun sa posisyon na yun. Natalo ako ng 2.58. So ngayon is boosting ko. Boosting ko yung ano ko. Ayan. Tapos buboost ko yan. Stop loss ko is 43,500. Ayan po, 43,500. Ayan. Tingnan natin. Ayan na. Hope na tatago siya dito within this area. If hindi is babalik siya. Yun lang. Yaan natin to. If matalo ako nito, if matalo ako is 1.80 or 2 something $2. So goods pa rin yan kasi buo na to. Full kasi ko sinagad ko na kasi ito eh. Ito yung boosting na tinatawag ko. Boosting ako ng 50% kanina, natalo. Afternoon, sunod-sunod consecutive 6 trade talo. Ito yung tinatawag nilang revenge trading. Pwede naman mag revenge trading kung malapit lang yung stop loss mo. Yun po yun. Hope na maintindihan nyo ito. 6 executive na talo ko. Tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi po ba? 6 sunod-sunod na talo. Talagang ganyan ang trade. Pero maliliit lang yung mga talo ko. Kapag manalo ako dito is around $10 to $13. Yun po yun. Pero itong ganitong technique dapat once mo lang ito gagamitin kapag sunod-sunod ang talo mo, or di ba 25% pagkatapos ng 25% 25% na naman, tatlong 25% pagkatapos ng 25% sa total portfolio mo 50%. Pero dapat lang ang adjustment niya is malapit lang talaga ang stop loss mo. Kapag mag-entry ka, dapat malapit lang talaga. Kailangan, kung sa tawag nila, sniperan mo talaga yon. Abangan mong saan mo pwede mag-entry and exit mo. Yun po yun. Dahil ito, 6 na sunod-sunod na talo ko. Kaya sinagad ko na yung boosting ko na tinatawag na 100%. Pero napakalapit lang talaga yung aking stop loss. So, if ever naman na matalo to is okay lang. Yun po yun. Pero sa tingin ko is mag-materialize na to kasi malapit na to sa katotohanan. Tingnan natin to sa 1 hour, within 1 hour. Pabalik na tong market na to. Nagpa-plug kasi siya eh.
which is good. Itong area na to, ito po ang for buying position. Then ito. So kaya ko sinagad na rin. Sana naintindihan nyo. Okay, adjustment for SL 43,640. Tingnan natin to. 43,640. Yun, if ever bumagsak dong market is good siya. Kasi nakita ko in 4 hours hindi siya maganda within 4 hours. So if ever naman bumagsak siya is may gain tayo. Yun ang mahalaga. 640 nga. Nagbigin yung 4 hours niya. Oh! Wala ko isa ng Gcash. Ayun na. Up na sila. So ngayon is $6 na. So antay tayo nito na panibagong ano guys. Yan, nagma-materialize na yung dapat yung stop loss ko ay hindi na dapat tumalagpasan itong week na to. 654. Ayun, $2. Confirm natin to. $6 to. Goods na yan. Pwede na rin itong kunin pero malaki-laki pa to kaya ini-expect ko eh. $13. Abuti ng price dito within this range. Ini-expect natin na dyan papalo yung price. Let's go. Okay, adjustment ako dito sa stop loss ko. Confirm natin to. Sa palagay ko dapat hindi na ito malagpasan. Itong candle na to. Itong red, green candle. Dapat tuloy-tuloy siya. If malagpasan niya to is okay lang yan. Diba? At least gain tayo. Pag bumaba yan dito, buy naman ako. Yun lang. Ayun, naka-recover tayo sa 144. Yun na. See you for the next trade.